night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Get that one. So, pag daw yung pregnant, sintuhan ang yung This is your night. I'ma make it feel right. Guys, nag-test na ako and On a higher level, you gotta be on. This is her show now, you gotta perform. If you don't like it, then you better be gone in the morning. mag-test po kayo ako to sure, but we're very happy. Looking at a purse. Nasa ano pa lang ako yung parang shopping time vlog set na yung parang kinikilig ka, masaya ka, na nakatulala ka. Eto na ba to? Eto na ba to? Eto ba? Ba't mo? Everybody singing and they standing on chairs. I only got your song in my ears. I'm singing like Kasi mabuli ng mga anak niya. Dahil mo na siya. Second, the light will continue to flash quickly and then switch off, keeping the absorbent viewpoint pointing down. Ayun na, nadami na. Dami na. Ayan na. Pregnant. I tell you right now, you really look good to me. We go, we flow, your hands in mine. In space and time, our stars collide. This time we're gonna get love right. My good is more than just one night. We glow, turn off the lights. It's time you show your heart to mine. This time you're gonna get love right. My good is more than just one night. Yeah, I can read minds, yeah, I know what you want. Hands gripping on your thighs, I am holding you up. Wanna see you all the time, and it's never enough. Whoever said love is blind was never in love. Yeah, the club floor sticky and we still gon' dance. Like a ball game with me, I'ma take my chance. We could just freestyle, we don't make no plans. If the love Paris, we could still be friends. And I see her from across the room and I wanna know her name. I wanna touch her skin real soon, I'll even play her game. She said, oh, come here, baby. If you like what you're seeing, I'ma tell you right now, you better be good to me. Girl, I'ma take you home tonight. You could use someone to treat you right. Hi guys! Welcome back to our vlog. It's happy Thursday po. At ang tagal kong hindi nag-vlog. It's almost 2 weeks to 3 weeks. Marami sana akong gustong i-upload pero meron tayong mga pinagdaan ng surprises and blessing na talaga naman pong nag-focus muna tayo at nagpahinga kasi kailangan to dahil this is my first time uling mapagdadaanan ito. And I'm so blessed and grateful with my husband, sa aking anak, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking mga suking nandiyan ng Dadasal at sumusuporta sa journey ko ito. Siguro this first journey, ibabahagi ko lang sa inyo yung konting storya kung paano to nag-umpisa. Syempre may asawa naman talaga ako. But it's surprisingly, hindi ko in-expect na talagang ito ay darating. Pero ito talaga ay pinano namin this year dahil talagang parang naka-details and plan and diaries ang ginawa talaga namin ni Bingo, ang aking asawa. Actually, the first time I've been here in America, inisip din talaga namin na mas kilalanin pa namin yung isa't isa. Hindi naman porket mag-asawa kayo ay palagang sugod na magkaroon ng anak. Actually, Ate Tambi naman is ang aming panganay. We're so very happy and blessed dahil talagang nandyan siya. Talagang, alam mo yon, wala kami naging problema bilang anak namin talaga siya. So, in-enjoy na rin namin yung company ni ate at si ate naman ay halos magdadalaga na. So, after onwards talaga, nag-focus din kami sa mga plans namin, pag-ipon, kasi nga medyo mahal dito sa Amerika. Simple rin naman po ang mga trabaho namin. And next naman, nagkaroon kami ng mga small business. At ito talaga yung sinaga namin na kailangan meron kaming goal na may papagtabi, makapag-ipon. Hindi ka nagpapagod para sa wala, diba? And after that, naisip din namin, sa tagal din naming LDR, nagkikita naman kami every 1 year or 2 years, ay naisip namin, na-enjoy namin at kilala na namin ng isa't isa. Kasi mas maganda din talaga na
wala muna kayong ipopokus ng isa. Syempre, iba na rin yung pagpapalaki namin kay Ate Tambi kasi mature na siya, malaki na siya, mag-guidance na siya, at parang kabarkada na namin siya. So, wala na kami nagiging problema dun. Basta nandun lang yung good communications namin bilang pamilya. Wala namang talaga magiging sabing perfect. Pero syempre, naaayos yan sa prayers and guidance mo dun sa inyong pamilya. So, kami parang chill lang din talaga kami. And na-enjoy namin ni Dingo yung talagang mag-travel, mamasyal, mag-discover, mag-food trip. Pero gada simba talaga namin. Lagi din namin pinipray na kahit wala pa kaming second baby, ay maging center pa rin namin si Papa God sa lahat ng mga plano at iniisip namin. Alam ng Diyos kung ano mga nasa isip at plano namin. Ako kasi yung tipo na kapag nagdasal ako at nag-wish ako, hindi ako makulit. Alam mo yun, minsan kasi pag makulit ka, hindi talaga binibigay. Maganda talaga yung marami kang patient and alam mo, hihintayin mo yung tamang panahon kasi may mga dahilan yan kung bakit. Iniisip ko talaga, we need to stable for everything kasi iba ang pamumuhay dito sa Amerika. Wala kang basa-basa pwedeng takbuhan, iyakan, or something. Pero nandiyan naman yung support system ng aming pamilya. So, sabi namin, total naman we are, alam mo yung sabi ko, dapat may cut-off tayo. Kailangan bago ako dumating ng mga 44 to 45, kung talagang sana ma-bless kami, magka-baby kami. Last year, we start to prayer to have a baby. Pero dahil sobrang busy nga ako, iniisip ni Dingong i-lesser ang aking trabaho. So, nag-focus lang ako sa mga online work, at online job, mga ganyan, para mas relax ako at most of the time, nasa bahay ako at nire-relax ko yung sarili ko. At at my age 40, marami kang maririnig na nakakatakot magbuntis ang 40s, kailangan relax ka and everything. And ako naman, handa akong mag-sacrifice, handa akong gawin ito for 9 months para sa aming magiging baby. And for short, alam mo yon, kapag marami ka talaga, ito based in my OB, nung nagkita kami, kinounseling din niya ako kasi nakita niya na parang medyo nagkakaroon na ako ng worries and anxiety. Hindi niya ako masisisi kasi after 17 years, bago uli ako magkaroon ng second baby. Syempre parang iba na yung katawan ko, iba na yung pag-iisip ko, hindi na ako ganun kasing lakas ng dati. But good to hear, all my tests, okay naman ako. So safe naman, so walang problema. At sabi nga niya, girl, nasa Amerika ka, aalagaan ka namin, basta sumunod ka, kumain ka ng maayos, magpahinga ka, pero hindi mo kailangang i-stop ang mundo mo. Kasi alam mo naman kung paano mo iso-survive or aalagaan ang sarili mo na makaka-apekto sa baby mo, kahit 40s ka na. So, totoo nga pala yun. So, sometimes talaga, alam mo yun, some opinions of others, yun ang mas makakahina sa'yo at yun ang magbibigay ng worries sa'yo. Maraming kasabihan na nakakatakot. But sabi nga, ito ay blessing ni Papa God, hindi ito ibibigay ng hindi ko kaya. Basta dodoblehin ko lang yung pag-iingat at faith ko sa Kanya. Kaya hindi ako masyadong, alam mo yun, hindi ko agad masyadong sinabi sa iba, hindi ko, parang circles of friends, sa totoo lang, ang mga sinabihan ko talaga, na alam kong safe at tahimik lang din ako. Hindi ako proud sa aking anak, kung hindi, parang nandito pa lang tayo sa normals na nag-start pa lang siya, diba? Kasi nga, ang daming opinion, alam mo, madaming, sa lansangan marami kang maririnig, and I don't want to be stressed for myself or other opinions pa. Basta ako, masaya ako na I said to my mom, sa nanay ko, sa anak ko, sa asawa ko, sa side na Dingo, and everything it's well. Syempre, laging nandun yung top ng pag-iingat. Syempre, nandun na ako. Hindi naman ako parang tanga na hindi ko pag-iingatan to, lalo na I'm in my age of 40s. Kahit ganun din yung mga advice ng OB ko. Pero sabi nga ng OB ko, huwag ka magpapalamon sa mga sabi-sabi, huwag ka magpapalamon dahil 40s ka na ang dami talagang nangyayari. Dahil maa-adapt mo yan at baka may negative side kang makuha. So you have to be enjoy for 9 months na dito kami to support with you. Sumunod ka lang and for sure magiging okay ang lahat. And syempre, mas lamang pa rin ang prayers din talaga. So, yun ang ginagawa ko ngayon for almost 2 months, kaya medyo tahimik ako kahit na may mga small business ako. I'm so happy kasi tinutulungan pa rin ako ng asawa ko doon at pagkaya ko, ginagawa ko yung part ko. Sabi nga ng OB ko, hindi mo kailangan i-stop yung buhay mo kasi malusog ka naman at alaga ka namin. So pwede kang maglakad-lakad, pwede ka pa rin magluto, pwede ka pa rin maglinis, hindi ka paralyzed, buntis ka, Denise.
Sabi ko, oo nga, no. Kasi kung babalutan ka sa mga pinanunood mo, pinariringgan mo, ay talagang guguho ang mundo mo. Kaya sabi nga, shout of everything that one, kasi hindi makakabuti yan sa'yo. Sa dami kong nakuhang magagandang message, mas lumakas ang aking loob. Eto. Ang dami po nila with my friends, mga suki, mga relatives ko, at mga part of it of my BFF talaga. Kaya maraming salamat din na supporta ninyo, sa pag-check nyo sa akin, sa pag-message nyo sa akin. Everything is well, tahimik lang din talaga ako kasi mas gusto ko na tahimik lang din talaga. Madalas ang kausap ko lang talaga ay ang aming anak. Everyday we talk, video call, ganun din ang asawa ko, ang mami ko, ang daddy ko, ang mother-in-law ko, and some of my good BFF. Ayan. So, pag may nag-text naman sa akin, sumasagot ako. At kung medyo clearly lang at short lang ang sagot ko, parang ayoko kasing mag-explore. Kasi nga medyo moody ang panahon ko ngayon. Minsan okay ako, minsan hindi. Kasi talaga pong papasok na po tayo sa second semester ng paglilihi ko. At medyo mahirap at sensitive talaga po ako. So, hindi sensitive na kailangan kong humiga araw-araw. Kung hindi, inaantok po ako araw-araw. Sumusuka po ako araw-araw. And alam mo yon, mas gusto ko ng tahimik. Mas gusto ko din pag may quiet time ako ay nagdududi na ako, nagdadasal ako, or minsan nanonood lang ako ng magaganda at masaya. Yun lang. Kaya medyo naging quiet life din talaga ako. But now, nandito na po ako sa first, and gusto kong i-announce sa inyo na I'm so very happy for my second time na nag-check up uli ako. Marami silang test na kinuha sa akin. I think 3 dugo dito, 4 the dugo dito. Talagang very safe dito sa Amerika. So, I'm so very happy and blessed. And sa mga OP ko naman, they not forcing me, but they want to check if okay yung baby. Kasi, dun sa aming first na nangyari ay hindi makita si baby. So, ako talaga, mahina ako sa pain. Talagang sinasabi ko sa mga doctors ko dito, kahit sa primer ko, kahit sa OB-GYN ko, I'll always said, mahina ako sa pain. Kung pwede lang lagyan ako ng painless lahat. Pero hindi naman pwede yun, diba? So, kailangan pagdaanan mo talaga yun. So, syempre, yung asawa ko, very supportive talaga. Talagang nandun siya, kinakapitan niya ako, dinadasalan niya ako. Sabi nga nung OB ko, oh my God, you're in the first semester pa lang, pero takot ka na. How long you prepare? In the middle of the end, paano ka na, diba? Kung mas masyadong marami ng pain. But for me, sabi ko nga, kailangan kong laksan ng loob, damihan ng patient, lakas ng loob at pagdadasal na kaya ko to. Kasi talagang I'm so excited na makita rin very soon ang aming anak. So, kahit marami akong pain na nararamdaman, it's okay. Pinagdadasal ko na lang yun at sabi ko, part of it yun ng pagtatsaga at pag-alaga ko sa aking anak. Kasi for sure, soon magkikita kami na malusog siya. So, gusto ko lang pong i-announce sa inyo, I have a first ultrasound for my 7 weeks po. Ito siya, yan. Meet my little peanut or my little angel. Ayan po siya. Napakadami kong mga pregnancy test, sinabi ko siya kasi parang gagawa ako ng diary or something kasi ginawa ko rin to kay Ate Tambe. Nawala nga kasi dati nun, Friendster yata. Pero good to hear, marami kaming print at marami kaming pictures ni Ate Tambe nung bata. Kaya talagang kahit papano ay may mga memories kami natatandaan ni Ate Tambe. Kasi si Ate Tambe naalagaan ko naman siya ng 1-year-old hanggang 4 something bago uli ako nagtrabaho at bumalik sa abroad. So talagang okay naman, we have a good memories. Ayan. So, dito ko siya ilagay. Para nakikinig siya sa akin, diba? Ayan. I'm so very happy and proud. Pareho kaming kinilig at napaiyak kami ni Bingo dyan. Talaga namang di namin in-expect. Pero, ni-workout talaga namin. Talagang this year, nakaplano yung isip namin na medyo nakapag church wedding na rin kami, even though na first na civil wedding kami. And then nakita rin namin na medyo si Ate Tambi ay papasok at patapos na rin sooner ng college. So why not dagdagan namin ng isa kung kaya pa namin before the middle na magpunta ako sa 45 pataas. So for me naman medyo sensitive talaga ang 40s, pero pag nandun ka sa pagsusunod at alaw mong i-handle na alagaan ang sarili mo at pag may mga advice ang doktor mo, sundin mo lang para maging safe ka. Pero for me, wala naman siyang sinabing mag-bed rest ako or gawin mo to. Sabi nga, normally, kung napapagod ka, magpahinga ka, but you healthy ka at okay ka. Kaya wala kang dapat ika-worry at wala kang dapat pakinggan sa ibang tao. Kasi sabi nga ng aking primer doctor na
Iba si Juan, iba si Pedro, iba si Maria, iba si Jose, iba't iba kayo ng kapalaran. So you never compare yourself to anybody. Focus ka lang sa blessings na ibinigay sa'yo. Totoo nga naman. Kasi nga, alam mo yun, sa panahon ito, marami ka talagang maririnig. So pag marami kang pinakinggan, patay-patay ka, mai-stress ka, madedepress ka, at pangit at negative ang kalalabasan. Buti na lang this day, medyo malakas na ang aking loob na paglalabanan ko na, at ngayon ay talagang handa na akong harapin. Kumbaga, nung una syempre parang nasya pa lang na kahit pinano nyo na ito, pinagdasal nyo na to at ibinigay naman agad, ay talagang medyo hindi pa ina-adapt at kinukonsume pa yung inaano pala nung katawan mo. So, nung nag-under medications na ako, nabigyan na ako ng medicine, kung anong tamang pagkain, mga test. And normally, nakita na namin siya at talagang meron akong baby sa loob ng tiyan ko. Talagang mas pinag-ingatan ko ang sarili ko, mas alam ko na ang dapat gawin, mas alam ko na ang dapat magpahinga. Kahit sinasabi ng doc ko na natawa nga siya kasi sabi niya kahapon, "What are you doing?" Kasi nga, marami akong kasabay, may age 46, 47, pero dahil mga foreigner nga sila, malalaki ang katawan nila, parang kita ko na caring nila lahat. Parang wala silang problema, wala pa rin silang mga asawang kasama habang nagpapacheck up. Pero ako talaga, I'm so proud to my husband na very supportive talaga siya. So, sabi niya, "Anong ginagawa mo?" So sabi ko, "Wala po, prinsesa, nakahiga sa bahay," ganyan. And sometimes naisisingit ko yung mga online course ko pag kaya ko siya. Pag hindi ako inaantok, di masama ang pakiramdam ko. Natawa siya. Sabi niya, "Ano ba yan? Pinuputol mo ang sarili mo. Kapag tapos ka na maglihi, basta safe lang yung gagawin mo, kumilos ka kasi masama naman yung parang lahat ay kinakalimutan mo. So you have to do ng kaya ng katawan mo at hindi maapektuhan ng anak mo." Sabi niya, "May garden ka ba? O bakit hindi ka tumayo dun, magdilig-dilig ka, maglakad-lakad ka?" Oo nga naman. So, parang alam mo yung minsan talaga, maa-adapt mo kung ano sasabihin ng iba. Kaya I'm lesser to do that kasi hindi naman tayo ang Diyos para, alam mo yung manghusga ng kapwa natin kung anong mangyayari. Basta ito'y blessing. I'm so happy and enjoy na announce sa inyo na ako po ay 7 weeks pregnant. At kapag 7 weeks pregnant ka, ang dami kong pinagdadaanan. Pero sabi nga, iba't iba ng proseso bilang katawan ng babae. Kasi ako, talagang kung agap kong matulog, ang agap kong magising, ang agap kong kumain, after that kong kumain, talagang susuka ako. But napakaganda naman po kasi ng ginagawa ng doktor ko sa lahat ng test ko, tinutulungan niya ako. So para hindi naman mag-lose ako ng weight at makakuha pa rin ng vitamins ang aking anak, binigyan niya nila talaga ako ng prosesong iniinom ko ng gamot para hindi ako nagba-vomiting. So napakadalang ko na rin mag-vomiting yung pag talagang may naamoy lang ako, or something ganito, saka lang din talaga. Pero for me, I'm feeling better kasi talagang kita ko yung pag-aalaga at concern ng mga OB ko. So, after 2 weeks yata, I have to do ultrasound again kasi medyo iba pa rin yung makita din natin si baby na okay talaga siya. So ako naman kahit medyo pain, takot, talagang everyday pinagdadasal ko na maging malakas ako para harapin pa mga ilang pagsubok na test na gagawin ko para mailabas ko yung anak ko ng sobrang luso. Sabi nga ng mother-in-law ko, sumunod ka lang sa OB mo, magdadasal tayo and everything get well. We're so very happy kasi meron na akong date ng aking panganganak. Very advanced ito sa Amerika. At saka pag sinabi kong nakakaramdam ako ng pain, may mga solusyon agad silang sinasabi sa akin para sa ganun mas maalagaan nila ako. So parang dun pa lang mas natutulungan yung mindset ko na i-focus ko lang yung goal na gusto namin ni Sweetie dahil ito talaga yung wish din namin. And after church, na baka naman mabless kami ng last baby namin naming dalawa na magkaroon ng kapatid si ate para talaga namang may kapatid din siya na makakatulong niya sa pagtanda. Alam mo yon, dapat ang magkapatid ay nagmamahala, nagtutulungan, hindi naglalamangan, and hindi nag-iingitan sa isa't isa. And for sure, ituturo namin ito sa kanilang dalawa at nandun yung takot sa Diyos and prayers na sila ay magtutulungan sa hirap at ginhawa, may sakit man o wala. Ayan. So, excited ako na ma-share sa inyo to. Ang tagal ko nang gusto mag-vlog kasi na-miss ko na mag-vlog, gusto ko nang umimik. Pero dahil sa akin pinaghihirapan lately, ay talaga naman kailangan kong i-survive lahat ito. Mas gusto ko kasing natutulog, pili lang yung kakausapin ko, pili lang yung ganito ko. So, I think pagkatapos ng trimester, I think it feel better. May iba akong way na dapat gawin para naman sa ganun, mas healthy yung aking katawan. Hindi yung palaging patamad-tamad lang.
'Diba? So, yun lang naman na share ko ngayong 7 weeks ko for my second semester ko. Magka-second semester na yata ako, parang ganun. So, yun lang naman yung ginagawa ko kasi hindi na ako naglilinis ng bahay, may naglalaba na, may naglilinis na. Every time I do is to take care of myself. Every morning, konting lakad, exercise para hindi ako manghina. Yun yung routine na ginagawa ko. I take a breakfast, talagang nagpo-4 meal ako everyday, tapos medyo kino-constipated nga ako kasi nga syempre pag buntis ka, isa yung sign. So, binigyan din ako ng extra gamot ng doktor ko or mga way na pagkain para hindi ako ma-constipated. Wala naman siya masyadong pinagbawal na pagkain. So, medyo ikaw na rin ang mag-idisipline sa sarili mo. Alam mo na yung sugar, alam mo na yung maalat, alam mo na yung ganito. Para sa mga test, okay ka. Kasi syempre, aware na rin naman ako. This is my second baby. Konting advice lang ng doktor. At saka may pattern way ako ng mga kakainin ko. I think nandun siya. So, talagang familiar ako. And ganun yung ginagawa ko. Kasi nung hindi ako buntis, pili lang yung mga prutas na kinakain ko. But this day, mahilig talaga akong kumain ng prutas, mahilig ako uminom ng tubig. I take a juice kasi they require me to take a juice din. Pero nililesser ko yun kasi nga, yun din na nakakapag-constipated sa akin. And hindi ko rin maiwasang hindi uminom ng coffee. They allow me to take a coffee, a very cool coffee every morning. Pero nililesser ko din siya para hindi din siya maka-affect sa baby ko. And mahilig ako soft drinks, alam ng lahat yan. Sinabi ko rin sa doktor ko, okay lang din na tumikim kahit papano, basta hindi maapektuhan ng aking sugar. So lahat naman yon ay binabalance ko, dinadiet ko para sa ganun hindi ako maapektuhan, ay maapektuhan si baby para pareho kaming malusog at madelivery ko siya ng maayos. So yun lang naman may kwento ko sa inyo para sa aking 7 weeks pregnancy. I'm so very happy and blessed and proud na sarili ko na eto na, after the church wedding, alam mo ba, meron pa kaming isang blessing na tinulungan ako ng aking mother-in-law. Yun nga, may pinuntahan kami sa Padre Burgos Bayon na Santa Ana. Doon daw nagbibigay ng mga wishes or something. At ni-wish nga namin no, nung ikakasal kami na magpasalamat, na makakasal kami uli sa church, with our family, i-bless ang aming pamilya, lalo na top priority ang kalusugan, ang aming mga trabaho, ang mga problema. E nagpapasalamat kami kasi talagang naitaguyod namin na kahit very simple, ay nakasal kami sa simbahan. And the second time, kung mabibigyan po kami ng anak at kapatid pa uli si Ate Tambi, eh mas masaya kami dahil 4 na kami, di ba? Big family na kami, di ba? And I'm so happy kasi yung reaction naman ni Ate Tambi ay very happy siya, nagalak siya, na parang napapaiyak siya. And natutuwa ako kasi magkaiba na sila ng level up kung paano ko sila palalakihin. Kasi habang pinapalaki namin tong bunso, ay si Ate Tambi ay halos tapos na ng college, magtatrabaho na si Ate. So sabi ni Ate Tambi, isa siya sa tutulong sa amin paano palakihin ang bunso ng kapatid. Kaya I'm so very proud na ganon ang isip ni Ate na talagang hindi niya pababayaan ang bunso niyang kapatid. So ipagpe-pray natin nga na tuloy-tuloy yan, na magmahalan sila and then accepted kung ano magiging buhay nila in the future. So habang nandito kami ng papa niya ay talagang kami magtatrabaho, habang kami malusog, at tutulungan namin sila para maging maganda ang kinabukasan nila. Ayan! So, na-share ko na sa inyo yung aking journey for my 7 weeks pregnant as a second mom uli. Magiging mommy na uli ako, di ba? So, nakaka-excite, nakakatakot, at nakakaiyak. Pero through prayers, sinalaksan ko ang aking loob. And I'm so would like na talagang magpasalamat sa asawa ko dahil sobra yung pagpapaalaga, spoiled niya sa akin, lahat talaga ginagawa niya. And talaga namang sabi ko nga soon babawi ako sa kanya dahil pagkatapos niya mag-work, siya pa yung magluluto, siya mag-grocery. And then, alam mo yun, lahat ng kahit yung small business namin pasabay, siya pa rin yung tumutulong. Pero gusto ko rin pasalamatan si Mami dahil talaga nagdo-double job siya sa aming mga small business, sa mga pasabay, deliveries. Maraming salamat sa aking anak na talagang siya nagbabangko, nagdi-Gcash. Maraming salamat talaga sa inyo na Ate Hazel, nagdi-JRS sila, si Daddy. Talagang thank you so much sa suporta ninyo. Konting tiis lang months at nakapagpahinga na ako ay babalik ako para itulong at itaguyod pa rin ang small business
natin. Sa shop naman namin ito sa Amerika, syempre nandun naman si Zoe, time to time, message ko siya, ini-email ko siya, nagkokontakan kami. And I think this Saturday, pag kaya ko naman, pupunta ako para mag-ayos at mag-inventaryo kami. Pero most of the time, asawa ko talaga nakikipag-negotiation. Kaya talagang wala akong ginagawa, wala akong iniisip, kundi magpahinga, kumain, magdasal, para sa ganun ay mas ready ako pa na mas matulungan ko yung aking anak. Kasi sabi ko nga ay lesser people din na makausap kasi ayoko din ng stress. Hindi ka may stress sa paligid dito kasi wala namang makaka-stress sa akin. Kung hindi, magpahinga, manood ng TV, di ba? Yun lang. Some of people will give you the stress talaga na minsan ay hindi nakakaganda. So sometimes, bago tayo maglabas ng hindi maganda, ay pag-iisipan nating mabuti. Wala namang perfect na tao, no? But for sure, nandun dapat yung support system natin sa mga blessing na meron tayo. Diba? So, maging happy tayo sa mga taong nagiging happy. Diba? Yun lang. So, meet my baby. Excited ako. Kahit ano naman ibigay sa amin, maging babae o lalaki, we're so excited. Basta malusog siya, maayos siya, and everything ay happy kami. Diba? Kasi blessing yan ni Papa God, diba? So, hindi na ako mag-wish ng kahit ano. Basta malusog at malusog ang katawan ko. I'm so very happy na talaga. So, yun lang guys, ang masishare ko sa inyo. And for sure, this journey, ikikwento ko sa inyo kasi gusto ko itong masave sa aking diary sa YouTube channel ko dahil alam mo namang digital diary ko talaga ang YouTube. Lalo na ngayon, very special yung mangyayari. Magkaka-second baby na ako. So, gusto ko itong mapanood niya in time. Kapag malaki na siya, na talagang mami niya ay sobrang proud. Ang papa niya, ang ate niya, ang kanyang mga grandparents, mga friends ko, mga relatives kong nandyan. So, thank you so much talaga. So, I think the best you can do is to be happy and to be proud, diba? Lahat gagawin namin para talagang mailabas namin siya ng maayos at malusog. At ipagdasal na lang talaga natin na maging okay ang lahat, diba? So, yun lang naman guys, ang masishare ko sa inyo. Sana naman ay supportahan nyo pa rin ako sa mga chika ko ito sa aking vlog. Ayan, lalo na ngayon sa journey ko ng pagbubuntis. I'm so very happy na talagang wala na akong masabi. And for sure, soon siguro makakapag-vlog ako utay-utay para makwento ko sa inyo kung ano mga ginagawa. Baka makapagbigay pa ako ng advice sa mga kagaya kong 40s na nagbubuntis pa. And you know, hindi tayo dapat kabahan. Alam mo yun, lahat naman ay gagawin ng OB natin. Tulungan din natin ang ating sarili. Huwag tayong matakot kasi mas lalo tayong may stress kung matatakot tayo or nakikinig tayo sa mga sabi-sabi. Basta enjoy na lang natin ang journey ng pagbubuntis, magdasal, sumunod sa doktor, kumain ng sapat, magpahinga, uminom ng mga gamot na ibinibigay, and very chill. And top priority is to be pray para mas maganda tayo. Diba? So, yun lang share ko sa inyo, guys. Thank you for watching my vlog for my 7 weeks pregnancy and more update very soon. I think mag-a-update ako ng mga ginagamit kong skincare for my pregnancy kasi nag-iba ako, naghingi ako ng advice, and for sure yung mga tama lang dapat kong gawin para hindi maapektuhan ang aking baby. So, next vlog ko na lang yan. So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. Welcome for my second baby. Bye guys! Good night! Whisper your name like a good song. Wanna be the wave that you surf on. For your love run marathons. Yeah, you're my daisy. I'm cheering you on, that's my baby. And I'll protect you with my navy. And keep you sane when life gets crazy. I know.